magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sa kasang sulok man tayo ng ating mundo. Sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan natin na mga OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. And welcome! This is the panibang episode, panibang balitaan, this is channel sa Jallarbe TV na kung saan makakabayan, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang mga issue panglipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Thursday sa ating lahat. Alright, so before tayo mag-start mga kababayan ng ating balitaan, syempre as usual, i-greet muna natin ating mga kababayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito sa lista mga kababayan, i-greet natin ng happy birthday si Ma'am Kate Babular. Again, happy birthday po sa lahat ng mga kababayan ng mga nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Also, i-shoutout po natin mga kababayan, i-acknowledge natin ating top 5 commenters, yung marami pong binitawan na comments sa ating last vlog, yung top commenters mga kababayan. Nandito po sa ring listahan si Ma'am Shane Sibal, si Emmy Joaquin, si Marcres Hernandez, LT6587, and Ma'am Bots Estela. Mga kababayan, kung gusto nyo po mapabilang doon sa top 5 commenters, damihan nyo po sa pag-comment dito sa ating vlog, okay? So anyways, isa po sa pag-usapan mga kababayan, alam nyo, maraming umiyak, maraming nagalit at marami pong nataranta na mga vloggers mga kababayan. Bakit Sir Ivan? Meron kasi pong isang sikat, napakasikat talaga na vloggers at saka businessman mga kababayan na nag-flex po ng kanyang pera na kung saan sinabi niya dito kung magkano po ang kanyang earnings daily sa kanyang pag-vlog at saka sa kanya rin pong business mga kababayan. So ngayon, nakita po ito sa sa DTI na kung saan nasili mga kababayan at ngayon ang taga DTI may plano ngayon na patawan po ng tax ang lahat po ng mga vloggers mga kababayan. Pero sa akin, honestly, walang huyang problema mga kababayan. Sanay na tayo dyan. Kasi nga ang gusto ko dito sa aking vlog at saka ang ating adhikain dito ay ibabalita ko lang naman mga kababayan yung mga good news, yung mga projects, mga nangyaring maganda sa ating gobyerno. Yung tax na yan sa mga vloggers, walang problema mga kababayan. Okay lang po sa akin yan as long as nakatulong po si Sir Ivan sa ating gobyerno. Pero marami dito mga sikat na mga vloggers mga kababayan ang nataranta at nagalit dito sa plano po ng taga DTI. At alam niyo ba mga kababayan, sinisisi dito yung itong isang vlogger na sikat talaga at saka siyempre malaki po ang kanyang earnings daily mga kababayan. At saka palang sabi nga dito, parang ipinahamak niya daw yung mga ibang vlogger mga kababayan. So kung sino man yun, papangalanan natin yan mamaya. Ngayon so pag-usapan rin po natin, ito rin tungkol po sa ICC. Kasi alam mo natin na napakainit talaga ng balita po tungkol sa ICC kasi nga maraming ayaw dito na ipapasok po yung ICC sa Pilipinas at marami rin po dito yung gusto na ipapasok po yung ICC sa Pilipinas mga kababayan. Pero alam niyo ba, meron pong isang mambabatas na mismo pong kinausap directly si PBBM mga kababayan at tinanong niya na ano ba dito at talaga yung stand ni BBM dito sa ICC kasi nga meron tayong alam diba na or marami tayong nakita po sa balita na itong mga mambabatas po dyan sa Kamara, mga congressman, nag-hire po dito ng resolusyon at alam niyo ba mga kababayan na pumasa na po sa Kamara ang inihain nila na resolusyon tungkol dito sa na ipapasok na daw yung ICC sa Pilipinas. Pati nga doon sa Senado mga kababayan, di ba meron din pong nanawagan na isang senadora na ipapasok na yung ICC sa Pilipinas at ito po yung gusto niya na itong resolusyon na to ay ito'y panawagan po doon directly kay PBBM. Pero si Soljen mga kababayan, si Soljen Guevara ay nagbitaw na po dito ng statement na kung saan walang problema sa kanya na papasok po yung ICC sa Pilipinas pero hindi siya makipag-coordinate mga kababayan or makipagtrabaho or kung ano mang gustong document
documents na hingin po ng taga-ICC sa kanila, sa gobyerno, hindi niya ito or hindi siya makipag-cooperate mga kabayan. Pero alam nyo ba, meron po isang senador dito na talagang happy ngayong araw or kahapon nga pala dahil po na narinig niya na yung sinabi po ni BBM tungkol sa stand niya sa ICC mga kabayan. So pag-usapan rin po natin, ito rin tungkol po sa nangyari dito sa COMELEC at saka versus dito sa Smartmatic mga kabayan na kung saan nagpalabas na po ng desisyon ang COMELEC, dinisqualify na nila mga kabayan or dinisqualified na nila itong Smartmatic na kung saan matagal na tayo nananawagan mga kabayan sa COMELEC na sana hindi na po ito ipasali sa next election kasi nga siyempre ang tagal na po ng Smartmatic mga kabayan na talagang nagsiserve dito sa ating mga elections. Last 2010 pa nga yung Smartmatic, tsaka 13 years sila nag-serve po dito sa eleksyon natin mga kabayan. Marami itong narinig po na talagang nakakaduda po ang kanilang pag-serve dito sa eleksyon. Marami itong nagreklamo na baka ito'y nandaya mga kabayan. Isa na po dyan si Senator Amy Marcos at siyempre yung pamilya Marcos mga kabayan. Ulitin ko lang po na si BBM ay isa ho dyan sa nabiktima po ng Smartmatic. So that is good news mga kabayan. Dinisqualified na po dito na taga-COMELEC ang Smartmatic. So pag-usapan rin po natin, alam niyo ba na meron pong kumalat ngayon na balita at talagang merong ebidensya mga kabayan tungkol dito sa modus na nangyayari po sa DSWD. Ito pong programa po ng cash assistance mga kabayan, kinurap po ng empleyado ng taga-DSWD at buti na lang ito po ibinulgar doon sa gobyerno mga kabayan. Alam nyo na kalungkot po ganito mangyayari kasi nga ayaw po natin, lalong-lalo na sa mga tayo po taxpayers, tayong mamayang Pilipino, ay ayaw po natin na merong korupsyon na nangyari dyan po sa gobyerno natin. Pero nakalungkot mga kabayan, ito po'y totoo at meron pong ebidensya na inilabas po itong nagre-reklamo tungkol dito sa corruption na nangyari po sa DSWD. Kung sino mga kabayan, papangalanan natin yan mamaya at lalong-lalo na ito napakainit po na balita tungkol po dito sa issue na sinabi po ni Ka-Eric na meron dang 1.8 billion na ginamit sa travel funds itong si Speaker Martin Romualdez mga kabayan. And I think, alam na ho natin sa balita na ipapatawag po sa Kongreso ang SMNI. Pero alam nyo kabayan, kung yan po ay fake news, even though sinagot na ho yan ni Secretary General ng House of the Representatives na yan po ay fake news, for me okay na mga kabayan. At least sinagot na po. Pero itong pagpatawag po dito sa SMNI doon sa Kongreso, medyo hindi ako agree dyan mga kabayan. Honestly, kasi for me, hindi sa hindi sa pag-depensa dito kay Ka-Eric. Pero sa akin mga kabayan, meron kasi tayong freedom of speech. May karapatan ho tayo na magsalita at magtanong po dito sa nangyari po sa gobyerno natin. Ang ibig sabihin mga kabayan, na parang naintindihan ko kasi yung ginawa po ni Ka-Eric kasi in-explain niya na nagtatanong lang naman siya. Kung ito po ay sasagutin po ni Speaker Martin Romualdez, okay na okay yun. At ito po ay sasagutin po ng taga-Kamara, House of the Representatives, will okay yung mga kabayan. Pero kapag ipapatawag na dito at saka parang let's say parang merong mangyayari dito na katulad po dito sa ABS-CBN mga kabayan, talagang mamimiligro dito yung prangkisa po ng SMNI which is samantala na dapat po ang tatawagin dito only lang po si Ka-Eric mga kabayan. Dapat hindi na dito isinali po yung SMNI kasi nga di ba kung alam mo ninyo na before po mag-vlog or before po ito mag-broadcast sila si Ka-Eric ang laban kasama ang bayan, di ba meron pong notifications po nilagay mga kabayan, isang announcement na kung saan di ba sinabi doon na lahat po ang mga sinasabi ng host o yun ng anchor, yun po ay base po sa kanilang opinion at walang kinalaman po yung studio mga kabayan or yung SMNI. Di ba lagi po yung sinasabi or kahit doon po sa ibang mga news outlet. So hindi po ako pabor mga kabayan na ipapatawag po yung Kongreso dyan po ipapatawag po yung SMNI dyan sa Kongreso at saka tatanggalan po ng prangkisa. Ang dapat na po dito na ulitin ko lang po, ang dapat na po dito na imbestigahan mismo si Ka-Eric. Kasi nga sabi ni Ka-Eric mga kabayan, ang kanyang informations ay galing din daw dyan po sa loob ng Kamara mga kabayan. So ang dapat dito na imbestigahan ay mismo si Ka-Eric mga kabayan. Okay? Well, siyempre, marami pang iba. Alam niyo naman po si Sir Ivan. Palagi itong marudalang bawal ng mapasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
Alright, so before tayo magsama kabayan, siyempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinlangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin ng mga kabayan ang mga pinlangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Howard ko na mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters ito ni San Ivan, mga Sukids Ting Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin mga kabayan ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Ting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. So mga kabayan, please pasensyahan nyo po. Kung napapansin nyo si Sir Ivan ay maraming mga kabayan, pinagpapawisan tayo. Hindi pa rin po nalagay yung aircon natin dito sa ating kwarto, sa ating studio. Hopefully bukas mga kabayan, maayos na po. Sana kasi nga, honestly, napakainit po dito sa ating studio mga kabayan. So please bear with me, pasensyahan nyo po. Sana bukas maayos na, okay? So una sa ating pag-uusapan mga kabayan, ito pong napaka-good news. Ulitin ko lang po sa ating intro na ito pong itong COMELEC nagbigay na po or naglabas na po ng desisyon, dinisqualified na po nila itong Smart Magic mga kabayan. So, for more details, let's watch this! Magkakaroon na ng bagong service provider ang COMELEC sa susunod na eleksyon matapos i-disqualify ang Smartmatic. Apektado raw kasi ang integridad ng halalan dahil sa isyu ng katiwalian sa kumpanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Hindi na pwedeng sumali sa 2025 midterm elections at sa mga susunod pang halalan ang service provider na Smartmatic. Matapos silang tuluyang i-disqualify ng COMELEC na lumahok sa anumang procurement na may kaugnay sa eleksyon. Taong 2010 nang unang kunin ng COMELEC ang Smartmatic para mag-supply ng vote counting machines at iba pang gamit sa kauna-unahang automated elections sa bansa. Mula noon, naging regular ng service provider ng COMELEC ang kumpanya tuwing halalan. Iyon nga lang nadawit ang pangalan ng kumpanya sa isyu ng umano'y money laundering at panunuhol kay dating COMELEC chairperson Andres Bautista na iniimbestigahan sa Amerika. Inakusahan kasi si Bautista na nagtayo umano ng mga foreign shell company para paglagakan ng perang sinuhol umano sa kanya ng Smartmatic para silang piliing mag-supply ulit ng vote counting machines sa 2016 elections. Bagamat hindi pa naman napapatunayan, iginiit ng COMELEC na malaking dagok sa integridad ng halalan ng isyu kay Bautista at sa Smartmatic. Sabi naman ng Smartmatic, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng resolusyon. Pero disappointed sila sa desisyon ng COMELEC na i-disqualify sila sa bidding. Anila, 23 taon na raw na malinis ang record ng kanilang kumpanya. Kung si dating DICT Secretary Eliseo Rio Jr. naman ang tatanungin, masaya raw siya sa naging desisyon ng COMELEC. Isa si Rio sa mga naghain ng petisyon noong Hunyo para questionin ang umano'y irregularidad sa transmisyon ng mga boto noong 2022 automated elections. We are happy na disqualify yung Smartmatic. Nagkaroon ng fraudulent election tayo noong 2022. Sabi ng COMELEC, hindi daw gano'n nangyari. Dinisqualify nila ang Smartmatic in other grounds. Para naman sa grupong Kontradaya, better late than never ang pag-disqualify sa Smartmatic. Since 2010, Kontradaya has been very critical of Smartmatic. Marami na po siyang sala sa taong bayan. We recall even back in 2010, we were already questioning the many irregularities and many lapses in transparency of Smartmatic. Sa ngayon, kinokonsidera rin ng COMELEC na imungkahing patawan ng permanent disqualification at blacklisting ng Smartmatic sa lahat ng government procurement proceedings. Di ba marami pong sumasali po sa bidding, pero ang nakapagtataka talaga, bakit lagi pong nananalo itong Smartmatic makabayan? Pero at least ito po yung good news, dinisqualified na po dito ng taga-COMELEC. Well, siya nga pala, dahil po napag-usapan natin yung tungkol po sa election, sa mga OFW, meron pong good news.
Kasi nga tuloy na yung internet voting mga kabayan. Yes, internet voting nakapasa na po doon sa Kamara. So ito po tuloy na po this coming 2025 at ito'y good news kasi hindi na tayo mahihirapan po sa pagboto mga kabayan. Alam mo natin na hindi po lahat ng mga OFW ang nakaboto during po sa eleksyon kasi nga ang iba dyan, di ba, mahigpit po ang kanilang mga amo mga kababayan. Ang iba po mga kababayan natin na OFW ay busy po sa kanilang trabaho at hindi po nakalabas mga kababayan. So dito po sa desisyon po ng Kamara, nakapasa na po yung internet voting, marami itong matuwa po na mga OFW. So that is good news mga kababayan. Okay, so huwag natin patatagalin yung pong issue at balita na kung saan meron pong modus, isang korupsyon na nangyari dyan sa DSWD. At ito na ngayon ay kumalat mga kababayan at sana I'm hoping po na ipapatawag po sa Senado itong taga DSWD. At para maintindihan nating lahat, let's watch this! Mayroon daw ngayong bagong modus sa pamamahagi ng ayuda mula sa DSWD. Ang modus na idulog sa isang gobernadora sa Mindanao. Dumulog ang estudyanteng ito sa Davao del Norte Provincial Government matapos raw mabiktima ng bagong modus sa pamamahagi ng ayuda mula sa national government. Ayon sa estudyante na pakilalang si Kathleen, di niya tunay na pangalan, binawasan raw ng 9,000 pesos ang cash assistance na kanya sana matatanggap ng buo mula sa Department of Social Welfare and Development. Kwento pa niya, October 29, araw ng linggo, nangyari ang payout sa bayan ng Carmen ng probinsya. Noong una, okay pa raw ang lahat dahil natanggap nila ng buo ang 10,000 pesos na educational cash grant. Pero kalaunan, after na ko nagunit sa 10K, gipicturan pa ako pero nag-delete sa cellphone ako, nga to kay lag na ako cellphone niya. Moto niya, picturan ako niya, moto niya. Ato na mito sa room, murag conference room ba nga, siya lang isa, nangota na asa yung barangay, then after that, gikuha niya ang 9K, then 1K na lang ako, atas dirili ko, pa-exit na. Yan, sugot ako ka. Okay, wala kayo buhat. Kaya mo to ako nangibalaan nga, kuhaan, moto na makuhaan dyan nila. mahigit 100 daw silang pumila noong araw na iyon at lahat raw sila napilitan lamang na ibalik ang 9,000 na ayuda dahil pinapasok sila sa isang silid bago mag-exit sa payout. Nakarating sa tanggapan ni Governor Edwin Hubahib ang nangyari. Marami sila nagreklamo na yung true education assistance program, so ang pinirmahan nila doon is 10,000 pesos. Natanggap nila ang 10,000 pesos from DSWD personnel. Pero bago na naman sila makaalis doon sa venue, pinapasok sila sa isang kwarto at doon kinuha yung 9,000 pesos. Saad niya, hindi makatarungan ang ginawa sa mga estudyante, lalo pat karapatan ng mga ito na makuha ng buo ang ayuda mula sa national government. Sa pilitan pang kinuha dahil ayaw talaga nila ibigay dahil sayang yun 9,000. Pero sabi nila, nakikiusap pa sila dahil kailangan talaga nila yung pera. Pero pinilit talagang kinuha yung 9,000 pesos. So 1,000 pesos na lang ang na ibigay nadala ng isang estudyante doon sa kanilang bahay. Bukod sa educational grant, pinapatos rin daw ang mga ordinaryong mamamayan ng probinsya. Sa AIX distribution naman ng DSWD. Sa 5,000 pesos na AIX cash grant, kinukuha raw sa payout ang 4,000 pesos at 1,000 piso na lamang ang naiuwi ng mga benepisyaryo. Dahil sa mga modus na ito, nanawagan si Governor Hubahib sa national government na imbestigahan ang issue dahil karapalan na raw pagnanakaw dito sa taong bayan. Ang naging resulta, ang mga beneficiary ay parang nililinis lang nila yung pera na yung pagnanakaw sa pera ng ating gobyerno ay maging legal. Dahil nga, maging legal siya dahil may mga taong nag-receive, may tumanggap, sila ang nagperma doon sa mga documents at may mga ID sila. So, ibig sabihin, legal yung pag-distribute. May beneficiary. Legal ang recipient. Pero, yung pagnakaw sa pera, automatic dahil doon sa pilitang pagkuha sa amount. May tago na raw dyan ang mga senador at naghihintay na lamang ang gobernador sa schedule ng hearing. Nanawagan naman ang opisyal sa mga kababayang nakaranas ng ganitong uri ng pang-aapi na i-report sa mga otoridad ang sangkot. Handa rin daw siyang tumulong kahit hindi taga Davao del Norte ang mga lalantad na biktima. Mayroon na pong mga umaksyon na mga senators natin
Kagaya po ni Senator Joel Villanueva, Senator Coco Pimentel, and Senator Bato. Umaksyon po sila dito at hiningi na po nila sa akin na maipresent ko yung mga witnesses doon sa Senado at hinintay na lang po natin ang Senate inquiry. Dapat na talaga na lumantad dito yung mga nabiktima mga kabayan. Kasi nga para malinis po yung ating gobyerno, para na matanggal itong mga korap dyan sa gobyerno natin mga kabayan. Diba tayo pong mamayang Pilipino, tayo po naghahangad po na magandang kinabukasan, tayo po naghahangad po na uunlad po yung Pilipinas. Pero paano uunlad yung Pilipinas kapag meron pong korap na nandyan po sa gobyerno natin mga kabayan? So sana po kung meron na ditong death penalty mga kabayan, marami talagang matatakot dito na mangurap po dyan sa gobyerno natin. Kung sino man dito yung mga sangkot dyan sa pangurapo sa DSWD, sana patawan sila ng habang buhay po na pagkakulong mga kabayan para hindi na ito pamarisan. Kasi kapag hindi po mabigat po na ipapataw dito sa mga sangkot dyan sa pangurapo ng DSWD, meron pa rin pong gagawa po na ganyan, katulad mga kabayan, doon po sa ibang mga ahensya. Diba? So sana seryosohin na ito ng gobyerno natin. Okay, so pag-usapan rin natin mga kabayan, ito pong tungkol dyan sa itong mga vloggers po na kung saan parang nadamay lang dito sa ginawa po ni Rosmar Tan ba siya mga kabayan. Isa po siyang sikat po na vlogger at saka businessman. Kasi nga itong si Rosmar, flinex niya doon sa isang interview mga kabayan kung magkaano ang kanyang kinikita everyday sa kanyang vlog. Sa vlog pa lang yan mga kabayan. Alam niyo ba na umaabot po ng 5 million pesos or more ang kanyang earning sa kanyang pag-vlog mga kabayan? Yan po ang kita niya sa YouTube. Kasi nga itong si Rosmar Tan, na sikat ho ito mga kabayan. Parang katulad po siya dito nila ni Ivana, yung ibang mga sikat po na mga vlogger like Kong TV or iba pang mga sikat mga kabayan. Sila po talagang honestly ang laki po ng kinikita po daily. Sana itutulong na ito mga kabayan at sana huwag na itong ipang pangalandakan na parang sa tingin po ng iba, ito po yung mga kabayan, parang pagmamayabang daw, sabi lang ito yung nagyayabang daw, pero sana ipakita nila sa kanilang vlog, yung itutulong na lang nila kasi nga sobra na ang kanilang kinikita po daily mga kabayan. Pero marami kasi dito ang nadamay. Dahil dito sa ginawa po ni Rosmar Tan, dahil sa kanya napahamak daw ibang yung mga vlogger mga kabayan kasi nga ang plano dito ng taga DTI, papatawan na po ng tax ang lahat po ng mga vloggers. Pero siguro hindi po naintindihan ng taga DTI na kung saan yung mga kinikita namin mga kabayan, yung aming monthly po na nasahod dito sa YouTube, kinuhaan na ho yan ng tax doon sa US. So pagdating po dyan sa bangko natin sa Pilipinas o dito sa Pilipinas, kinuhaan na naman po yan ng tax po ng taga bangko mga kabayan. So magkaano na lang po ang kikitain po na isang vlogger doon po sa mga malalaking vlogger. Siyempre okay lang sa kanila kasi nga malaki po ang kinikita, pero si Sir Ivan, magkaano lang naman po ating kinikita ito mga kabayan. Tsaka kukunan pa ng tax po ng taga BIR nga pala, hindi ka pala DTI. Sorry. Kukunan po nito ng tax ng taga BIR. So magkaano lang po yung kikitain ni Sir Ivan, di ba? At para maintindihan po natin, let's watch this. Tutol ang ilang vlogger sa plano ng Bureau of Internal Revenue na buwisan sila. Giit nila ang mga kumpanya ng online platforms daw ang dapat singilin at hindi sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Ang turing nga sa kanila ng Bureau of Internal Revenue, mga self-employed. Sa Revenue Memorandum Order ng ahensya noong 2021, pinapamonitor at pinaalahanan ang pagbabayad ng buwis ng social media influencer. Pero sa kaparehong taon, nasa 250 social media influencers ang delinquent o hindi nagbabayad ng buwis sa BIR ng milyon-milyon umano ang kinikita. Ilang social media influencer na raw ang pinadala ng letter of authority ng BIR para voluntaryo magdeklara ng kita at magbayad ng buwis. Ayon sa ahensya, balak nilang paigtingin ang paniningil ng tax sa mga vlogger lalo't may isang vlogger na umaming umaabot ng 5 to 15 million pesos. Ang kinikita niya kada araw depende sa views. Tinututulan ng ilang social media influencer ang paniningil ng tax sa kanila. Binabawasan na rin daw kasi sila ng mga social media app. Baka hindi nyo po alam na meron na pong ibinabawas sa amin ang YouTube at Facebook. So kung babawasan nyo pa ulit kami, wala nang matitira sa amin. Unfair na yan. Ayon din kay rapper, director at content creator na si Billy Cruz na may 3 YouTube channel. Bukod sa platforms, lahat ng ads sa kanyang channel binabawasan na ng tax ng BIR.
Nakapagkuha na sila ng tax dun sa mga product na lumalabas sa amin eh. Lumalabas sa platform namin eh. Okay na sana yun eh. Tapos kung minsan kasi, namumuhunan pa kami dyan. Mas malaki pa yung nilalabas namin sa kinikita. Hamon nila sa BIR, mga kumpanya ng social media apps ang habulin at wag silang mga vlogger. Kasi unfair na yun eh. Unfair na mababawasan pa ulit kami. Doble-dobleng tax yan. Dapat YouTube tsaka Facebook, yun yung bawasan nila. Kasi kami, ano lang naman din kami, nasa baba lang naman din nila, nasa ilalim lang nila kami. Na babawasan na kami ng company, babawasan pa kami ng gobyerno. Wala nang mapupunta sa amin. Git pa nila, malaki ang gastos nila sa paggawa ng vlog, lalo't maigpit ang kompetisyon sa Pilipinas. Kung bubuwisan pa raw ito, baka maraming vlogger ang huminto kung walang matitira sa kanilang kita. Wala pang pahayag kaugnay niyan ang BIR. Sana meron pong kategory na doon lang po ito ipapataw po yung tax po ng taga BIR doon sa malaking mga channel mga kabayan. Si Sir Ivan, maliit lang po tayo. Lalong-lalo na, ilan lang po sa inyo po ng mga viewers ko ang nanonood po sa ating ads mga kabayan. Ulitin lang po natin, baka kasi hindi po alam ng lahat na kapag hindi nyo po papanoorin ang ating ads dito, wala pong sweldo si Sir Ivan. Yung in-skip po natin, kapag skip natin po yung ads mga kabayan, baliwala ho yan sa YouTube. Hindi ka po babayaran dyan. Kaya nga, lagi ko po kayong hinihikayat na sana panoorin naman natin ng kunting ating mga ads kasi dyan po nabubuhay ang ating channel mga kabayan. Doon po sa issue ni Ka Eric na kung saan para sa akin mga kabayan, I know na ilan sa inyo or baka marami sa inyo na hindi mag-agree sa akin na hindi ko po nagustuhan itong pagpapatawag po ng taga-kongreso doon sa taga-SMNI na kung saan na dapat po ang ipapatawag po ng kongreso, yun lang po si Ka Eric mga kabayan. Siya lang po dapat dito ang imbestigahan. Bakit? Kasi siya lang po dito ang nagsabi mga kabayan at nagtatanong siya sa kamera doon po kay Speaker Martin Romualdez na totoo ba na meron pong 1.8 billion pesos ang ginamit po, ito po yung travel budget po ni Speaker Martin Romualdez mga kabayan. Hindi naman sinabi niya na ito'y totoo. Nagtanong lang kasi siya mga kabayan. At dapat lang po na imbestigahan po si Ka Eric kasi nga ang kanyang informations ay galing rin po mismo dyan sa kamera. So probably meron rin pong kung hindi po ito totoo, ito po fake news, meaning meron pong naninira na nandyan po sa loob po ng kamera mga kabayan. So sa akin, sana hindi na po tatanggalan po na prangkisa itong SMNI kasi in some ways mga kabayan, para sa akin nakakatulong rin po yung taga SMNI. Totoo yan. Alam ko maraming galit sa inyo sa SMNI, maraming po yung okay sa inyo sa SMNI, pero meron silang part po ng mga programa na nakatulong po sa sambayan ng Pilipino. At para maintindihan natin mga kabayan, let's watch this. Kongreso hindi dapat balat sibuyas ayon sa isang political analyst. Si Daniela Paulite magbabalita. Nananawagan ngayon ang political analyst na si Professor Antonio Contreras sa Kongreso na huwag maging balat sibuyas ang mga opisyal nito. Ginawa ng profesor ang pahayag matapos ipatawag sa Kamara ang SMNI matapos magbahayag ang isa sa mga program anchor nito na umabot na sa 1.8 billion pesos ang travel expenses ng Office of the Speaker. Ayon kay Contreras, ang paparating na investigasyon ng House Committee on Legislative Franchises laban sa SMNI ay magdudulot ng chilling effect on free speech. Din ito na hindi na maaaring sirain ng mga pagdinig sa Kongreso ang mga organisasyong nagpapahayag lamang ng impormasyon, lalo na ang paggamit sa kanilang congressional powers para sikilin ang kalayaan sa pamamahayag. Why are you saying that, Eric? What happened? Sapagkat nagkaroon po ng privileged speech itong congressman from Quezon Province na nagngangalang si David Suarez or Danilo. Danilo Suarez. Basta JJ Suarez. JJ, okay. Oo, anak yata ito ni Congressman or ni Governor Suarez. Mga kababayan, sinasabi niya na tayo daw ay nang aakusa sa SMNI doon sa 1.8 billion na ginastos ng opisina ni Speaker Martin Romualdez for travel expenses. Sa konteksto na ito'y naging isang reference discussion with Secretary Greco Belica on the 1.1 billion gastos na inilahad dito tungkol naman kay Secretary Loizaga ng DENR. Una sa lahat po, nagtatanong kami, Congressman Suarez. Nagtatanong po ang bayan, Mr. Speaker. At marapat lamang po na kayo'y tanungin sapagkat kayo'y public official. Tungkulin niya ng mamamayan, tungkulin niya ng media. Walang malisya po doon.
O bakit ngayon nagkaroon kayo ng resolusyon na bigla niyong paiimbestigahan ang franchise ng SMNI on the ground na kami ay nangiintriga at nagpapakalat ng fake news na para bagang kasalanan ang pagtatanong kung totoo hindi ang natanggap naming impormasyon na may 1.8 billion na gastos? Nagtatanong tayo. Kung hindi ito totoo, marapat lamang nasagutin at ipaliwanag ito ni Speaker Martin Romualdez sapagkat tungkulin at obligasyon niya yan sa mga mamamayan. The last time that we know, Congressman Suarez, the last time that we know here, Speaker Martin Romualdez, wala na po tayo sa diktadura. Hindi po dictatorship ang forma ng gobyerno. And you do not own the government. Neither do you own the House of Representatives. Though you are the Speaker, you are only part of the House of the Representatives. Ang Kongreso ay representasyon ng mamamayang Pilipino. Yes. Kailan naging krimen at kailan naging mali ang pagtatanong sa kondukta sa mga pundo at paggamit ng pundo ng mga public officials kagaya ni Speaker Martin Romualdez? At bakit pupunta sa franchise ng SMNI? Did you ask yourselves, hindi ba ito lantarang paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno, which ipinahiram lang sa inyo ng mamamayan, for an implementation of censorship? Yes. Pagsupil yan. Pagsupil sa karapatan sa malayang pamamahayag na ginagarantiyahan ng konstitusyon. At ito ay mandato na ibinigay sa inyo ng mamamayan na narespetuhin nyo ang mga nakasaad sa saligang batas. The expression, the freedom of expression, the freedom of the press. Pangalawa, kailan po hindi pwedeng magtanong ang mamamayan at ang media tungkol sa mga public funds na ito? Natanong nyo rin ba ang sarili nyo? Bakit wala kayong pagtatanong o pagpapaimbestiga sa Rappler, sa Inquirer, sa Philstar, sa mga media na ang inilalabas nila ay mga pahayag ng Communist Party of the Philippines, ng NPA, ng NDF, na ang layunin ay pakalat ang propaganda against the government, and yet hindi nyo kunu-question ang mga franchise nila o ang mga permit nila to operate. Kami na lumalaban sa CPP, NPA, NDF, at lumalaban sa korupsyon at lumalaban sa maling pamamahala para maging matino at maayos ang gobyerno, bakit nyo ko-questionin ang aming franchise? Bakit nyo ko-questionin ang pagtatanong namin? Uulitin namin po, hindi po mali na magtanong kami kung mayroon ba totoo na impormasyon ng kagastusan na umabot ng 1.8 billion sa mga travel sa Speaker of the House. Kung hindi ito totoo na itinanong ng mamamayan through Laban Kasamang Bayan, edi ipaliwanag ninyo. Yes. Hindi nagamitin nyo ang inyong kapangyarihan na ipinahiram lang ng mamamayan para ipitin ang SMNI. Pagbubusal ba ito? Mag-isip-isip nga kayo. President Bongbong Marcos Jr., hindi pa presidente itong pinsan mong si Martin Romualdez at ang mga kasabwat niya ay parang pagmamay-ari nila ang buong gobyerno. You as the president does not exercise this kind of abuse of power, samantalang itong si Martin Romualdez ay lantaran kung mag-abuso ng kapangyarihan at gagamitin niya ang kanyang posisyon para iipitin niya ang mga tao, ang individual, ang organisasyon at mga media entity na hindi sumasang-ayon sa gusto nilang linya ng pagbubusal at inilalantad ang kanilang pakikipaglaro sa CPP, NPA, NDF. Yun po ang dahilan kung bakit pinapatawag nila ang SMNI bukas November 30. And people are clamoring here. Dapat ipatigil ito at dapat hindi ito hahayaan sapagkat this is sending a wrong signal na kapag nagkomentaryo ka sa isang miyembro ng Kongreso, kagaya ni Speaker Martin Romualdez na napakapoderoso, pwede palang pati ang freedom of expression at ang the right to exercise free press na ginagarantiya ng saligang batas ay aapakan nila sa pamamagitan ng disguise ng committee hearing. Committee hearing for what? Ang kaso ng ABS-CBN ay paglabag sa mga kaso tungkol sa hindi pagbayad ng tamang buwis at mga pandaraya sa kanilang income pati na sa pagpasok ng foreign investment na inilaraan, ipinapakilos nila ng patalikod sa batas natin. At ginamit sila ng isang political group para atakihin
ang gobyerno. Hindi kami umatake sa gobyerno. Yes. Umaalalay kami at ang nilalabanan namin dito, ang totoong kalaban ng bayan at kalaban ng gobyerno. Ang CPP, NPA, NDF, magkaiba ang sirkumstansya namin. O bakit nyo kami iipitin? Sapagkat ibinubulgar namin na dapat hindi matuloy at magpapatuloy ang sabwatan ninyo, Speaker Martin Romualdez, sa CPP, NPA, NDF na napakadelikado sa interes ng mamamayan at sa interes ng kapayapaan at ng ating bansa. Nagagalit ka na isinisiwalat ito? Yun pong tanong ng mamamayan. Bakit namin ito tinalakay? Ma'am Lorraine, Miss Ina. You know, I was 10 years old when martial law was declared, no? So, I think I speak for a lot of Filipinos na malalim ang sugat sa national psyche ng nangyaring martial law, no? And yung naalala ko noon, yung pagsupil sa press. So now, nang lalamig ang dugo ko ngayon, totoo ba ito na magkakaroon na naman ng Marcos dictatorship? Ito ba yung nangyayari sa ating bansa? Ito ba yung magiging hallmark nitong administrasyon na ito? Kasi nakita naman natin, napakatahimik ng media ngayon. There are no dissenters right now. In a vibrant democracy, dissenters are so important, no? Nakita niyo naman, napaka-intolerant nila sa konting tanong, no? And that's very dangerous if you cannot even ask, no? And when they ask, they weaponize their institutions, they use their power to scare us, no? Into submission. So, this is what scares me about what's happening about our country right now. And I keep asking myself, what is happening to our country? Now, because a few years ago, maybe just over a year ago, we were the freest free press in the world. And now you're scaring us with something like this for asking a very legitimate question? Na kaya namang ipaliwanag. Buksan ang libro at ipakita sa publiko ang gastos kung hindi totoo o hindi. Eric, Ma'am Lorraine, bigyan natin ng pagkakataon yung naging pahayag din ng House of Representatives through Secretary General Reginald Velasco kahapon ito. Ito ang sabi niya. Recent reports circulating about a 1.8 billion peso travel fund allocated to Speaker Martin Romualdez are completely unfounded and categorically false. These allegations are a clear example of fake news designed to mislead the public and tarnish the reputation of the Speaker and the entire House of Representatives as an institution. We urge the public and the media to exercise caution and verify facts before sharing such baseless claims. The House of Representatives is committed to transparency, accountability, and the Office of the Secretary General can confirm that such bloated amount for the Speaker's travel expenses does not exist. We in the House of Representatives are dedicated to serving the nation with integrity and will continue to focus on our legislative duties rather than being distracted by unfounded rumors and misinformation. Kung hindi 1.8, magkano kaya? At bakit walang libro? At hindi po kami nang aakusa. House Secretary General Velasco, nagtatanong po kami. Because pinasok po yan ang impormasyon sa amin. And the information came from the House of Representatives, employees. Ang sabi dito sa amin, Eric, pakitanong nyo sa Laban Kasamang Bayan if this is true, na mayroong 1.8 billion expenses for travel. Si Speaker Martin Romualdez, ano po ang mali doon? Bakit nyo bubusalan ang pagtatanong na ito? At kung transparent kayo at accountable, bakit hindi nyo sinasagot ng tama ang panawagan ni Pangulong Duterte at ng mamamayan na buksan ang inyong libro? Magpa-audit kayo sapagkat nababahala kami that there are 3 operatives, active operatives of the CPP, NPA, NDF na nagwawaldas ng pundo na humigit kumulang 100 million every year para sa 3 sa kanila na yan, buo na or mahigit pa. So balit walang investigasyon kung saan ito napupunta sapagkat kami na mismo nagsasabi, ito sila ay dugtungan ng suportang pinansyal sa terorismo na ginagawa ng CPP, NPA, NDF, and yet nandyan sila sa loob ng Kongreso. Yun po ang dahilan kung bakit tinatanong ang libro at ang mga accounts kung saan napupunta. At baka nakalimutan po ninyo, Speaker Martin Romualdez, Congressman Suarez, kayo po ay public officials. You are always subject to public scrutiny and public criticism. And you should explain your side to the people in the free market of ideas because you chose to become public officials. And under the law, sa konstitusyon, all public officials must be accountable to the people at all times.
kami po ay dugtungan at daluyan lamang ng pagtatanong. Pwede ba? So kung kami tinatakot nyo at bubusalan nyo sa mga paimbestigasyon dyan sa House Committee, ay nagkakamali po kayo. Hindi po kami titiklop. Hindi po kami papayag na ang taong bayan ay mawawalan ng boses at ng daloy ng katotohanan sa tamang paninindigan. Okay, so bago tayo pumunta doon sa ating next topic mga kabayan, i-shout out natin. Nandyan po si Tita Flora Johnson at it's greetings from Magalion Ortes Joseph. Hi to Ma'am Dolores Clinton from D-Side North Wales, Noel Narcida, Rosa Gonzaga, Flaco Ryan Quiliza. Nandiyan po si Joseph Magalion, Glenda Magalong, Marilyn De Los Santos, Sis Queen o Pusong Inami. Hi to Ma'am Rufina Dumao, Blue Lagoon. Nandiyan po si Gina Agachi, Teresita Bihasa, Mads Kirvin, Joshua Briel. Hi to Wilma Malabanan, Maria Free, Myla Inder, Jeremiah Velasco, Olivia Lupigalake, Tessie Flandren, TOSP. Hi to Sir John Marhapalya, Evelyn Garcia. Hi to Jeriel Rafael and Jim Rafael Tulen from Rodolfo Ranada Rabor. Nandiyan po si Ma'am Ryan, World Begins from Virginia, USA. Hi to Biyahe ni EJTV, John Drex Cortez from Riyadh, Saudi Arabia. Hi to Ma'am Jeline Quiazon. Mga kabayan, so dito tayo pumunta po sa issue ng ICC na kung saan meron na po ditong desisyon yung taga-kamara, ito po ay pinaboran mga kabayan. Pero alam nyo, ang sabi dito ni Solgen na kahit pumasa pa yung kanilang resolution po, panawagan po sa gobyerno natin na papasokin po yung ICC sa Pilipinas, kahit makapasa rin po yung doon sa Senado, di ba nanawagan rin po si Hontiveros mga kabayan, ang sabi po ni Solgen, he will stand his ground na hindi niya dito, hindi siya makipag-coordinate, makipag-cooperate po doon sa taga-ICC. Malaya sila na mag-imbestiga pero hindi siya dito mag-cooperate mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Nilinaw ng gobyerno ng Pilipinas na hindi nila pagbabawalang mag-imbestiga sa bansa ang International Criminal Court kaugnay sa drug war. Yun nga lang, hindi raw sila tutulong. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Muling gumulong sa Kamara ang pagdinig tungkol sa mga resolusyon na nag-uudyok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. July 2023 nang ibasura ng Appeals Chamber ng ICC ang apela ng Pilipinas na harangin ang investigasyon sa drug war. Sa joint deliberation ng Committee on Justice at Human Rights kanina, nilinaw ni Solicitor General Maynardo Guevara na pwede pa rin pumunta at mag-imbestiga ang mga taga-ICC sa bansa. Pero nanindigan siyang walang legal duty ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. Assuming that there's going to be an investigation, and our country will not cooperate, and yet we will not stop them from investigation. Help me understand how that would transpire. The prosecutor has all the means. So they can come he here. Can do it online. He can interview witnesses. But we will not, meaning to say we will not provide the investigators materials. Asking for official documents or trying to locate certain people and so forth and so on. Okay. So the prosecutor can do that on his own. Taong 2016 ang ikasa ng dating Administrasyong Duterte ang drug war. 3 taon naman ang lumipas nang tuluyang kumalas ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Kaya giit ni Albay Representative Edsel Lagman, hindi makaaapekto ang pagkalas ng bansa sa ICC sa mandato nitong makipagtulungan sa investigasyon dahil nakasaad ito sa Rome Statute na nilagdaan ng Pilipinas ng umanib ito sa ICC. Dito naman sinasabi na kailan mag-cooperate ang isang estado kahit na naging effective na ang withdrawal. And that is very clear sa Article 27. Sa huli, ayon kay Solicitor General Maynardo Guevara, ang usapin sa kung dapat nga bang makipagtulungan o hindi ang gobyerno sa ICC investigation sa drug war ay isang political decision. Nakasalalay pa rin aniya ito sa magiging pasya ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpahayag naman na susunod ang mga concerned agency sa anumang magiging desisyon ng Pangulo.
Kahit naman sinabi na ni Pangulong Marcos na pag-aaralan niya ang issue sa ICC, nanindigan pa rin si Guevara na hindi magbabago ang desisyon niyang huwag makipagtulungan sa investigasyon. And I have no reason, Your Honor, to change my position. So if the President would ask me about my personal position on the issue, I will stick to what I have always adopted before the ICC. Sa huli, inaprubahan pa rin ng Joint Committee on Justice at Human Rights ang 3 consolidated resolution, gayon din ang kanilang committee report. Nagmosyon din si Lagman na makipag-ugnayan ng joint panel kay Senator Risa Hontiveros na naghain din ng parehong resolusyon para gawin na itong concurrent resolution na ipapasa ng 2 kapulungan. Pero kanina, meron po akong nakita na isang video makaabayan na kung saan ito pong si Senator Bato ay happy po, tuwang-tuwang makaabayan kasi ayon po kay Senator Bato, nakausap niya si PBM. So, for more details, let's watch this. It's a privileged communication between us. So, basta, tingnan lang yung mukha ko, nakangisi. Yun na. Sir, positive development? Basta nakangisi ako, nakasmile. I don't have to reveal the details. Basta happy ako, happy. Sir, yung sa dinner po, ano pa po yung ibang mga napag-usapan? And ano po ba yung details about that dinner? Was did President Marcos invite yung mga senators for that? Paano po ba? Yes, hindi naman kami pupunta doon kung wala invitation. Alangan naman kami senador ang magsabi sa kanya, Mr. President, imbitahin mo kami dyan. Para saan po sabihin niya, kakapal ninyo, upapaimbita pa kayo. He invited us and the First Lady. Yung first couple lagi binasa namin for a dinner. Social, casual lang na dinner. So ngayon, kung happy po si Senator Bato sa outcome po na pag-uusap nila ni PBM, itong magiging happy rin po yung mga Marcos supporter at saka yung mga loyalista dito po sa aking video na ipapakita sa ating next topic makabayan. But before that, isadamar natin si Ma'am Carclia, si Sister Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords Family. Siguro alam na ho natin makabayan, nakahapon po ay 'di ba premiere night po ng ng movie na Loyalista. Yung po kay Imelda Papin makabayan. At ito po ay pinagbidahan po ni Claudine Barreto. So ipapakita ko sa inyo yung video makabayan, yung nangyari po during sa premiere night. So for more details, let's watch this. Unang-una po sa lahat, palakpakan po natin ang totoong writer. Palakpakan po natin ang totoong kwento ng Loyalista. Walang iba ako dito ang aking boss, kaibigan, Imelda Papin. Inihandog po namin ang pelikulang ito. Ang pelikulang po ito ay almost a year namin sinulat. Sapagkat nais po namin ipakita sa inyong lahat na ang pelikulang ito ay hindi po kakakakala. Ang pelikulang ito ay hamon mula po sa pagkabata hanggang sa kanyang pagunlad, hanggang sa pagiging loyalista niya, hanggang sa pagiging kasama niya ang unang ginang Imelda Marcos at Ferdinand Marcos. Kaya sa pelikula po ito, make sure po dala niyo po ang puso ninyo at ang inyong mga panyo dahil sisiguraduhin po namin na kaya po namin kayong pagkakas. Maraming salamat sa tumalo sa lahat ng cast and crew. Sobrang malaman kayo. Alam ko kung lahat tayo ng hirap. Mavi, alam mo yan kung paano palang hirap kayo. Maraming salamat po and enjoy sa iba at sana po ipapagtatapon ninyo ang pelikula ito. Maraming salamat. Okay, thank you. Alright. Pakiclear lang again. Alright, narito na. Pakiclear po. The red carpet, can you clear it up? Yes. Ang gumanap. Yun lang po. Wait lang, pakiclear lang po. Can you clear the red carpet? Clear the red carpet, please. She's a multi-faceted actress, performer.
She's also a critically acclaimed actress, and she's done a lot of movies, and I think this movie is one of her comeback movies. She's the optimum star of Philippine cinema. Ladies and gentlemen, the one and the only Claudine Again, please welcome on stage, Miss Claudine Barreto! Well, since you are here, Claudine, let me hear your message from those, from the hundreds of thousands of people tuned in right now sa FB nila, sa IG sila. Claudine, ayan po si Gary, sila po ang mag-dog and ibada. Ako ba? Ako ba? Hindi, si Gary Estrada. Claudine, a message for those who came over here and supported this anniversary of Inagapapil. Claudine, Barreto. Magandang po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagpunta niyo ngayong gabi. Ito po, napaka-importante po itong pinikulan ko. Lahat naman tayo dito loyalista, tama ko ba? It's an honor po to be able to play the role of course, our jukebox queen, Miss Amelda Papil. And this is directed by Direk Gabby Ramos. I'm really thankful na kasama po ako sa pelikulang ko. Sa daming artista akong napili na ating jukebox queen. Thank you so much. Sana po panoorin ninyo. Maraming kayong natututunan at malalaman. So, kita-kita po tayo sa loob mamaya. And thank you again and God bless you all. Sana magustuhan niyo yung pelikula. Para po sa inyo po. I love you all. Thank you. Okay, so huwag niyo pong kalimutan mga kaabayan na showing na po yung movie na Loyalista sa ating mga cinema theaters. Okay, so please tangkilikin po natin yung movie po ni Ma'am Imelda Papin. Okay, so yan po ating manakakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng aming pagpapagal. Naway manatili kaming tapat sa aming mga hanap buhay sapagkat alam naming galit ka sa madayang timbangan. Huwag mo po kaming pahintulutan na dahil sa kagipitan, matukso kaming tumaliwas sa inyong kalooban. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang